nga pala si Kuya Jappy Rodriguez. Ako si Mari Lugondra. Ako si Nori. So, from 2005, hindi ko alam bumilan yun eh. 20 years. Yeah, exactly 20 years. 20 years na natin yan sa church. Nagsimula kami dito 1993 for almost 32 years. Simula nag-start ang Billy, nandito na ako. Una kaming napunta dito is isang maliit lang ito na simbahan. After a year na narito kami, ginawang isang building talaga na lumaki siya, naging maayos, at talagang makikita mo yung parang nag-evolve. Siguro yung pananampalataya na iisang Diyos lang, si Kristo lang, ang ikinatanghal at naniniwala sa tatlong persona ng Panginoon. Sa tradisyon, siguro wala namang gaanong pagbabago. Yung nakita kong pagbabago ng church is naging more active, lalo na sa mga kabataan. Yun yung nakita ko talagang pagbabago. Ako, masasabi ko lang para sa kongregasyon, maraming pagsubok na darating. Marami tayong pinagdaanan, marami pa rin tayong pagdadaanan. Pero iisa lamang yung masasabi ko na magkaisa tayo tungo sa pagbabago, tungo sa ikalalago ng ating church, hindi lang ng church, kundi ng lahat ng member. Una, naalala ko noon ang tatay ko, pag nagsisimba kami, meron siyang paboritong upuan dito. Yan, na pag dumadating kami na may nakaupo na, pinapaalis niya. Ay, ang pangit ng pinapaalis, pinapalipat niya. Ayan, pinapalipat niya. Tapos yung mga kanta na, siyempre dahil nga, na yung tatay ko, senior niya, ayaw niya ng mga kanta na may ingay, gusto niya mga hymnals lang. Ayun, sinasabihan niya yung pastor, wag daw ganun yung mga pinapakanta. Dito rin ako naranasan ko mag-Sunday school, mag-DBCS. Dito rin nakapag-summer camp ako, CI. Dito ko rin nakilala at tinanggap si Kristo. Dito na ako nagkapamilya, dito na ako kinasal. At dito na rin binigyan yung aming mga anak. Dito na rin sila kinasal. Yung mga anak nila dito na rin binigyan. Yan. Ayan. At meron pa. Yun, si Lola Loleng, natatandaan ko, pinakagalitan niya yung nanay ko. Kapag ka naglalaba pag linggo, bawal maglaba pag linggo kasi kailangan daw magsimba. Kaya ayun, nakasanayan ko na yon na pag linggo nagsisimba. Hanggang ngayon, pati sa mga anak ko, ayun na yung pinapangulat ko sa kanila na pag linggo kailangan nasa church. Masasabi ko noong panahon ng aking kabataan, bagamat sa aking pagkaligalig, hindi naman ako napariwara. Natutunan ko na kasi noon ang manalangin. So yun yung ko noon. So nung nagkapamilya naman, bagamat di talaga naging maganda yung simula ng aming pagsasama, dahil nga hindi ko siya mananampalataya. Yan. Yung mga adjustment, naging mahirap para sa amin. Marami kaming hirap na pinagdaanan. Pero napagtagumpayan. Maraming beses, nakamontik maghiwalay, pero hindi naghiwalay. Kaya nga naaalala ko pa, gusto ko dito tumira sa church. Kasi okay kami pag nandito kami sa loob ng church. Kaya nga, nung binalak namin na magbukod, ayan, dyan kami umupa, dyan sa tabi, malapit mismo dito sa church. Ayan. Kasi nga gusto ko kasi na kahit na sa dami ng gawaing bahay, ay makakadalo pa rin ako sa mga church activities. At yun ang isang masasabi kong malaking factor, yung sa kabila ng mga nangyayari noon sa buhay namin, ay nagpapatuloy pa rin ako sa pagdalo sa mga gawain. Napakalaking halaga ng nakakapakinig ng salita ng Diyos. Nalilinawan ng pag-iisip ko, nagagabayan sa pagpili ng tama, at itinuturo ang mag-ayos ng pamumuhay. Yung mga aral na ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Sa mag-asawa, di solusyon ng paghihiwalay. Kaya lagi namin sinasabi noon, pag nag-uusap kami, sabi namin, ayusin natin ang buhay natin. Kaya sa biyaya naman ng Diyos, ay nakakilala at tumanggap rin ang aking asawa kay Kristo. Siyempre, kahit pareho na kami nagsisimba, dami pa rin naming pinagdaanan na trials.
lalo na financial. Siyempre, 5 yung anak namin. Kaya yung verse na, yung sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Yan ang naging hamon sa akin. Pinanghawakan ko yang pangako niyang yan na gawin ko yung part ko at gagawin ng Lord ang part niya. At syempre, ang pinakasusi ng biyaya, itinuro rin niya ang pagkakaloob ng tithes. At syempre, may mga bagyo man. After that, the Lord bless us. Mula noon, magpahanggang ngayon, siya'y tapat at mabuti. Kaya alam mo yon, pagpuno ka ng pagpapala at pagmamahal ng Diyos, ang problema, maliit na lang yan. Kaya salamat sa Lord sa mga pagkakataon na binigay niya at mas pinili ko ang makinig ng kanyang mga sermon at dumalo sa mga seminar. Parenting, napakalaking tulong sa buhay may pamilya. Kaya magpahanggang ngayon, gusto ko laging dadalo sa mga activity, sa pakakinig ng mga lecture, sermon, pakikipag-fellowship. Dito lumago at tumatag ang aking pagkakilala at pananampalataya kay Kristo. At ito pa pala ang isang promise ni Lord. Mga Gawa 16:31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Pinahawakan ko din yan. Sumampalataya noon ng tatay ko. Kami ngayon, pati mga kapatid ko, di man niya nakita, ay kaisa ko na sa pananampalataya. Sa lahat, ang pinagpapasalamat ko sa church is itong church kasi naging dahilan kung paano ko nakilala si Jesus Christ as my Lord and personal Savior through CIs. And ito rin kasi yung nag-help sa spiritual growth ko. Kung ano ako ngayon as a Christian is malaking factor talaga ang church na to sa growth ko spiritually. Una, syempre, yung salvation talaga na pinagkaloob ng Lord is dito talaga sa church na to. Isang miracle talaga yon. Then, pangalawa is yung currently work ko ngayon, which is yung first job. Actually, pagka-graduate ko ng college, pinag-pray ko talaga na magkaroon ako ng isang job na walang pasok na Sabado at Linggo, na pwede kong madedicate ko sa ministry ko dito sa church at maserve ko ang Lord. So, isa na yon sa isang miracle na at isa sa pinagpapasalamat ko talaga kay Lord kasi until now doon pa rin ako sa company ko for siguro 12 years na. So yun, isa yun sa malaking pagpapala na natanggap ko kay Lord. Then lastly is yung family ko na at least nandito na sila sa church, yan, nakasama ko. Dati kami dalawa ng lola ko. Pero ngayon, makita mo na sila tita, sila nanay, nagiging part na sila ng ministry. Kumbaga yung legacy ni lola, isa na pagpapatuloy nila through their ministry in this church. Actually, yung pinakamalapit talaga sa puso ko na programa is yung mission talaga natin sa Zone of Peace, sa mission talaga, Zone of Peace and sa Mamuyaw. Ever since naman din yun, sa Kalinawan mission natin, yung mission pa Kalinawan. Talagang isa yun sa mga lagi naming pinupuntahan, yun yung mga area talaga na pinagmimistrihan namin na church. Currently yung Zone of Peace and Mamuyaw mission yan. Isa yan talaga sa mga church yung mission church natin na inalagaan na malapit talaga sa puso ko na eventually na mag-grow din through this church sa pag-aalaga ng video sa amin. So, ayun. Happy 46th Church founding anniversary, Villalita United Methodist Church. I am empowered. I am empowered. I am empowered!